Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga Eskriba ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento muna bago tayo magsimula ng ating pagninilay. Noong bata pa kami, may mga pagkakataon na pakiramdam namin magkakapatid, mayroong paborito ang aming mga magulang. Totoo ba yon? Ang mga magulang ba may paborito? Taas nga ng kamay ng mga magulang dito. Yan, magulang, yan. Totoo ba na ang magulang ay may mga paborito? Sino nagsabing totoo? Taas ang kamay. Yan. Magulang ka ba? Ayaw magulang. Taas ang kamay. Sige, proud, be proud. Yan. Sino nagsabing hindi totoo, walang paborito ang magulang? Taas ang kamay. Salamat, no? Salamat. Iba-iba tayo ng opinion, no? Pero pakiramdam ko noon, no, may paborito ang mga magulang, no? May paborito ang magulang ko, no? Dahil sa tuwing nakakagawa ng kalokohan ang isa kong kapatid, no, itago na lang natin ang kanyang pangalan, no? Lagi silang nandyan, no, nakaalalay. Laging nandyan ang mga magulang na nakaalalay. No? Minsan, umuwi ako mula sa eskwelahan at sinabi ko sa aking nanay na ilipat na ng school yung kapatid ko. Kasi hiyang-hiya na ako. Lagi akong pinupuntahan ng mga kaklase ng kapatid ko at sinusumbong sa akin yung kanyang ginagawa. Kasi nandyan yung kapatid ko na pumupunta sa CR, no? Gagawin, bubuksan lahat ng gripo. No? Tapos, pipisitin yung gripo. Lalaruin yung tubig doon sa CR. No? Minsan, nakikipag-asaran. No? Ang galing-galing ng asar ng kapatid ko. No? Talagang mapipikon ka. No? May ganyan. No? Tapos, susumbong sa akin, pupunta sa classroom ko. No? Isusumbong. No? At may mga pagkakataon pa na nadudumi siya sa salawal. No? Hirap na hirap ako. Hiyang-hiya ako. At bilang bata, hindi ko maintindihan kung bakit iniintindi ng mga magulang ko ang kapatid ko. Napapagalitan, pero lagi siyang iniintindi. Ang inisip ko, dapat paluin, parusahan.
No? Kasi pakiramdam ko, kaya nagkakaganyan kasi lagi iniintindi. Ngayong malaki na kami, hindi nagbago yung aking mga magulang. Sa tuwing ang isa sa amin na mga magkakapatid, hindi maganda ang lagay, sa tuwing may isa sa amin na medyo hindi okay. Hindi nagbagong mga magulang ko. Laging nandyan, umiintindi, laging andyan, nakasuporta. Ako na nga minsan yung napapagod eh. Lagi ko sinasabi, bakit ba kasi sinusuportahan pa? Hayaan para matuto. Hayaan mo para magtanda. Ganyan ako eh. Alam mo ko sa amin talaga, disciplinarian ako lagi. Hindi, sige, hayaan mo. Para magtanda yan. Hayaan mo, sige, wag mo suportahan para matuto. Pero laging paliwanag ng magulang ko, kasi magulang kami. Kasi magulang kami. At hindi mo yun maintindihan kasi hindi ka magulang. Lagi sinasabi yan sa akin. Kasi hindi ka magulang. Mahirap intindihin kasi hindi ka magulang. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sabihin nyo nga po, kamahal-mahalan. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito, tumutukoy sa tunay na laman ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang puso ay kamahal-mahalan. Sa unang pagbasa, ayon kay Propeta Ezekiel, ang Panginoon mismo ang maghahanap, ang Panginoon mismo ang mag-aalaga sa kanyang mga tupa. Sabi yan ni Propeta Ezekiel. At sabi niya kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa na nawawala, gayon din hahanapin ang kanyang tupa. Ganyan daw ang Panginoon. Kukunin sila saan man sila itapon at hahanapin, aalagaan, ilalayo sa kapahamakan. Ganyan ang puso ng isang Diyos, mapag-aruga. Walang pinababayaan at lahat aalagaan. Ganyan ang Diyos, mapag-aruga. Samantala, sa ating ebanghelyo, ito din ang pinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito rin yung sinasabi niya na katangian ng isang pastol ng mga tupa. Ayon kay Jesus, ang pastol na kanyang tinutukoy ay yung kayang iwan ang 99 na tupa para hanapin ang kaisa-isang nawawala. Hahanapin ang isang nawawala. Hindi po ito usapin ng pag-iwan sa 99, kundi ito'y tungkol sa paghahanap sa isang nawawala. Tungkol ito sa pagpapahalaga sa nawawala. Mga kapatid, ganito magmahal ang Diyos. Kamahal-mahalan. Sabihin nyo nga po ulit. Pag sinabing mahal, pwedeng ibig sabihin mataas ang halaga. Tama? Pag namamalengke tayo, anong sasabihin nyo? Ang mahal. Magkanong bigas? Ang mahal. Akala ko ba 20 lang? Di ba? Mataas ang halaga. At ganyan magmahal ang Diyos. Mataas magpahalaga. Tinuturing tayong mamahalin. Ano ibig sabihin pag mamahalin? Di ba? Pag mamahalin ang isang bagay, iniingatan. Pag mamahalin ang isang bagay, pinahahalagahan. Tingnan mo, yung cellphone mo, pag nawala, hinahanap. Di ba?
Pagdilat pa lang ng mata, hinanap na ang cellphone. Kasi mamahalin. Mamahalin. Pagka mamahalin ng gamit, ingat na ingat. Mataas ang halaga. Pero yung nanay mo, pagdilat mo, hinanap mo ba? Hello. Ayan, yan ang problema. No? Kasi hindi mamahalin, no? Yan, ganyan, no? Anong tingin sa magulang? Mumurahin, no? Yung palamurang magulang. Joke lang, no? Pero pag isang bagay mamahalin, iniingatan, pinahahalagahan, at ganyan ang Diyos. Tayo, mamahalin tayo para sa Diyos. Ibig sabihin, mataas ang halaga. Pinahahalagahan, iniingatan. Mahal, ibig sabihin, iniibig. Diba? Pwedeng mamahalin, pwedeng iniibig. At ganito ang puso ng Diyos. Laging may pag-ibig. Marami sa atin may puso. Tama? Bay, syempre. Kaya tayo buhay kasi tumitibok ang puso. Pero hindi lahat may pag-ibig. Tama? Hindi ibig sabihin ikaw ay may puso, ikaw ay may pag-ibig. Ang Diyos, ang laman ng puso, pag-ibig. Laging umiibig. Kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig, hindi siya nagdadalawang isip na umibig. Ganyan ang Diyos. At naisip ko, nabalikan ko, ang isang magulang, para ring Diyos. Para ding Diyos magmahal. Sa mga panahong hindi kaibig-ibig, andyan pa rin, handang umibig. Sa mga panahong ang hirap magmahal, andyan pa rin, laging nagmamahal. At kahit na pakiramdam natin, mababa, matliit ang tingin sa sarili, para sa magulang, ikaw ay mamahalin. Diba? Kaya nga mga magulang lang ang nagsasabing, ang gwapo mo. Ang ganda ng anak ko. Diba? Kasi ganyan ang magulang. Mamahalin kung tingnan ang kanyang mga anak. At ganyan din ang Diyos. Mga kapatid, yan ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ganyan ang kamahal-mahalang puso ng Diyos. Kaya kung may panahong maliit, pangit, o mababa ang iyong tingin sa sarili, sa Diyos, ikaw ay mamahalin. At kung tingin mo ikaw ay hindi kaibig-ibig, sa Diyos, ikaw ay kanyang iniibig. Itong dahilan, kaya't banal o kamahal-mahalan ang puso ni Jesus sapagkat kaya nitong ibigin kahit mga taong mahirap ibigin. Amen? Amen.